Good morning po sa lahat. Time check is 5 a.m. Ito po, gising na po tayo para mag-devotion. Kailangan natin to sa ating katawan lupa, ang spiritual na mga salita ng Panginoon. Kapatid, sa aking salita ngayon, pag sermon, ayan nyo muna, pakinggan nyo ako. Maiksi lang naman to eh. About lang naman to sa ang makasalanan na nagsisisi at tinanggap ng Diyos. Kapatid, tandaan mo lagi, tayo makasalanan. Hindi po tayo perfecto tao. Wala tayo makasalanan. Kaya, kailangan natin magsisi. Kaya ito, sabi doon sa talatang Lucas 15 verse 7, sabi doon, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ay mensahe ng pag-asa. Kahit gaano kalalim ang ating pagkakasala, hindi kailanman isinara ng Diyos ang kanyang pintuan sa taong tunay na nagsisisi. Maraming tao ang nag-iisip na hindi sila mapapatawad dahil sa kanilang nakaraan. Ngunit ipinapakita ng salita ng Diyos ang kanyang biyaya ay mas dakila kaysa sa ating kasalanan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong nagsisisi at handang magbago. Ang tunay na nagsisisi ay hindi lamang sa pag-iyak o paghingi ng tawad. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos ng buong puso. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy, kundi tinatanggap ng may pagmamahal at kapatawaran. Tulad ng alibughang anak, nang siya ay bumalik sa kanyang ama, hindi siya pinarusahan, kundi niyakap at tinanggap. Ganyan din ang Diyos ang bawat taong nagsisisi at bumalik sa Kanya. Ang hamon sa bawat isa, huwag hayaang hadlangan ng nakaraan ang inyong paglapit sa Diyos. Magsisisi ng tapat at buong puso. Tanggapin ang kapatawaran at bagong buhay na inaalok niya. Pangatlo, mamumuhay sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kapatid, ito lang naman ang katanungan kung tayo magsisisi sa tapat sa ating puso na magsisi tayo sa ating makasalanan. Kapatid, tanda mo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Tulad nila ng alibughang anak. Nagpakasasa siya sa ibang lugar. Ang kanyang mana, ulustay niya. Lahat naubos hanggang sa naghirap na siya. Pero kapatid, tandaan mo sa mensahe, bumalik siya sa kanyang ama. Hindi siya naiya, hindi siya natakot, hindi bumalik siya. Ang sabi niya, gawin na lang siyang alila. Pero tinatawad siya ng kanyang ama. Ganon ang Panginoon kung tayo lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Papatawarin tayo, kapatid. Kaya ito na yung time na magsisi tayo, humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya kapatid, tanda mo lagi, lahat tayo makasalanan, walang perfect. Bumalik tayo sa Panginoon para mabago ang buhay natin. Kaya, kapatid, sa pangwakas ng mensahe ko, ito, anuman ang iyong kasalanan, tanda mo kapatid, may awa ang Diyos. Anuman ang iyong nakaraan, may bagong simula sa Kanya. Ang taong tunay na nagsisisi ay hindi tinatakwil ng Diyos, kundi tinatanggap, pinapatawad at binabago. May pag-asa para sa bawat pusong nagsisisi at bumalik sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, lumapit kami sa iyo ng may pagsisisi. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo ang aming puso. Tulungan mo kaming talikuran ang masama at sumunod sa inyong kalooban. Salamat sa iyong biyaya at habag sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus.
Amen and amen. Kapatid, palain ka ng Panginoon. Sana ka panood nito. God bless you, kapatid. Tandaan mo lagi, God is good. In all the time, God is good. Thank you and God bless you to all.